Hi, join us sa pag-meditate sa word karon. Ang word is nasa Isaiah 49:15-16. If nasa may reflection or kanang gusto na ipabot na share sa ibang kalibutan, please comment lang sa post. Hello! What up, guys? Sige, makastart ka. Oh, mana to? Okay na to. Ano ta? Nagsugunod ang kaan. Nawala na po ito. Saan ito? So, Talaga? today, Ah. samok sa internet. Sige, ang atong word karon is nasa Isaiah 49:15-16. Ingat siya diri. Never can a mother forget. Yan sa tawagan na ito basa. Ano siya? Never can a mother forget for nursing a child. Can she feel no love for the child she has born? But even if that were possible, it would not forget you. See, I have written your name on the palm of my hands. Always in my mind is a picture of Jerusalem walls in ruins. Wait, isa. Now, sige. Isaiah 49:15-16. So, based sa word na ginatugad ko rin. Kung ano, mag-share lang tayo kung saan natin kalabitang reflection na ito ng word sa atong nakuha ko. So, kinsay makasig. Balibag na ay sa kuha nga kay kanang verse mo kay kung ba tayo sa kuha kanang reminder po siya ay sa kuha po yun siguro tanan na kanang sa karang nga panahon mo kay ay bisan sa kuha nga experience na ko kay even today kuha na ko hindi mo na Christian but nagapay ka na bitang makagig ko nga kanang feel na ko nga dili bitaw ga nang wala di bitaw ga uban si God sa kuha. Feel na ko nga kanang di siya ga tabang sa kuha, di na ko ga feel yan. Presence na ko kailangan na bitaw nga ako nakagi ko din ana. But kanang verses na ga remind ka siya nga panday despite sa all nga imong naga is si God bitaw dili siya ga live even nga kanang dili check na bitaw ka sa uban gigikalim ka sa uban, pasakitan na ka. But then, verse ganit na kwan is, kunang di ko na, even when others forget or leave you, God never does with that. So, amazing na bitaw kay si God. Na-realize mo na ko sa council. Kay, kana bitaw kwan si God kako, na even na kanang, ganyan ko kabuhat nga, dili na kwan bitaw na di na makaglorify ka God ba? Ito. Kana nga mga decision din ako kay gasisihon kita dapat din ako sa God nga nagkahita ko sa kuha. Nakagi ko ginanan nga pamita and nanetoy ka ng time nga kanang awon sa akong life nga kanang bitaw kay ko na daan bitaw kay ko sa life and na kanang desperate na yung nga kanang may tabang ba kay Brad feel naman ako ano yung nakasawot ito sa kuha wanted din nato kay kanang nagpasa ito sa Bible and nato yung one verse na basahan sa Psalms mo yapan to pero sa Psalms mo natin yapan to pero
nabalik-balik na po siya sa SOS with nga magkatong ito. Do your mother and father forsake you. Do your mother and father forsake you, but God, ano to? Ay, nga dito rin ko na-remind bitaw nga, despite kaya ka na bitaw, ay dito rin ko na-remind nga, kanang, didig, okay na gapon na, kung bitaw gapon si God, nag-live bitaw gapon sa ko. Kaya, nakakapabitaw ko na katunga ko na mga trials, mga troubles, mga kanagyanis na overcome bitaw gapon ako. Wala din ko ako kabantay bitaw, kaya para pa bitaw itong ingat ko sa last ko. Buwan na sige sa silence ko na dili kanang sa ginatawa kabantayan pero kana bitang galihok gapon si gagawon sa kang kinabuhi gitabangan din gapon pa niya dito din ako na realize bitaw na do day but not okay ano na ani ang life karon abot pa ko ani ang nakaka-amazing si God pa na despite sa mga ginampat ni Father diya ko siya gab kanang diya ko gapon sa ko so, dili ko faithful na yun, but si God is gonna make it siya na faithful. Hello. Hello guys. Ay, kuande. Ha? Hello. Ini na ko? So, kuha kay from the beginning. Bitay ba na siya itong marag nagya po ko'y kuhan dako nga testimony bitaw about ani nga kuhan about ani nga verse dagan nagya po niya sa kuhan na dili gigagabihan ni Lord bisan inspired sa kuhan kata sa unas wala di mo ko guys tanan ng kuhan na ano ito, iyayahan di ka tayo. Imo rang kagalingon ng kuwan. Imo rang kagalingon bito at ginauna-una ang mga dili na ka magkuhan. Gasalig na lang ka sa uban. Tungod kay gasalig na lang ka, dili na lang ka. Diyan na nung ka mas masamot na dili bito kasawot sa imong gawaton Diyos. Nagigil. Nalimtan na nato ang ginawa bito. Dayon, tungod na bito ang kuwan. Tungod na verse bito. Mariman kita nga mariman kita ko ating verse na tungod bitaw sa kalisod bitaw na kuha na ka wala na yung kuha na tabi sa imong mama o papa o nagkikinopod na imong mama o papa pwede yung kayo ka reject bitaw bisag si Lord lagi na dili mong kuha sa mag-reject bitaw tinawag na in spite bitaw sa mga kalisod sa mga kinabuhi, dili lang gid ka na bitaw. Iyayahon na lang din imong problema, imong kuwan kay apoy gid. Kay kita ra gid kay hindi ba ka nang dili gid siya na mga imong nga na kaya gid nato ang kinabuhi. Kay ana pa da sa kuwan na malimtan ba niya yung kuwan yang di anak bitaw sa mama sakto ba ka wala yun na isang nga ang anak nga butang is kuwan dili ka niya kalimtan nga kita lagi ang kuwan makalimot yun tungod po kina sa tuwa nga desire nga kita gusto na manikamot nga tuwa ra bitaw and then mo na ginang magsalig na lang kung tarayon yun tungod kay wala ta kasabot bitaw tungod sa ato nagian wala ta kasabalo hata mo kuha tungod kay malimtan lagi nato nga nari ang Ginoo bitaw gahulat sa tuwa na gusto andam siya utapang dan kita kay wala lang tayo kiwa na tungod kay di na to balaan bitaw nga anak kay si Lord sa tuwa sa inyo bisag karon wala ta kabalo nga in spite sa mga gipang agyan na ito na wala tang sabot. Gusto tao ka na siya bitaw nga sa tuwa po na own nga understanding. So, di na ito makuha na mo ato-atuwa lang. Dahil kanina verses na-remind ko ani sa una wala na ako kabalo, kasi ano ako patulong, di na ako gawali ng balay, kita ko lahi na
kalingawan, kita ko bisabahan ako. Kay tungod kaya na dito ka kalingawan, malaayan na po ko, may panahon may allergic ko dito, may panahon na dito na sa pikas. Wala na po, di na po ko malingaw dito. Tungod kay wala ko sabot sa akong ginabuhat. So, na-remind ko ani nga verse is throughout lang daw dito sa itong kinabuhi is diligid ka ugdang o ulat ang Ginoo sa tuwa. Kasi hindi nga makalimutan na nari siya diya sa tuwa ko. Okay. Isa na po na sa tuwa na isa po na ito na makabalik sa Ginoo, makaagi tayo na nakalimutan. Okay. Lagi tungod kay bisan kita makalimutan na taas ko na ta nata sa malingaw na ta nata sa anong feeling na to kay wala dili nito taga kasala wala taga ka feeling na bad mood nga na ba di na din nato may bad di na nato kuan na ano wala na dili na naman sige limtan na nato nga na limtan na nato atong ginawan bitaw atong kuan sa una. Kung may man kita niya, maabot bitaw ang time na data sa tulingan pa ni Mr. sa Luis. Maabot ang time na maabot mo din na siya then wala naging makatabak ito sa mga bisan ng pamilya. Then, i-think lang din nato nga sa tuwang mind bitaw nga biata sa tanan, ginuro gid ang dili mo din sa tanan. See? Ta? Ano kita ba? Ha? Ano sinuso dito? Ito na yung mga kuwan may mga nanghat kinaglantaw sa hi sa inyong lahat. Mga ayaw mo makaon? Hindi naman tanong. Kaya, isang may makaawat. Sing-sing-tot, yung nagyapon ako. So, okay, dili ko pag-remind ni Lord na family ka siya, very close sa tuwa. Ano ka siya, even malimtan ka sa uban, but si Lord ibitaw siya maliman sa tuwa. Okay, nilabay ka dito sa verse bitaw na in this world you will have troubles, which is normal na dito dito sa world bitaw na maka-experience the rejection or persecute. O kanawin daw, right? Marang feeling mo kayo, wala na kayo value sa katao. Kanang nanam ba? But in-remind dito tawis ni Lord nga, every time di ba na nakapatawang dali na, I have written your name on the palms of my hand. Every time bitaw makita ni Lord itong name. Okay. Even sa to kay namagay time sa tong life na dili na to perminti bitaw matig si Lord. But siya bitaw kay every minute kay iyatang ginatig. Kung saan na ba ka na? Saan na ba yung heart ko? Basta na ba na? Yan ako. Basta yung heart tan. Kuhaan ko na kung saan yung mga right ano ba? So basta yung heart tan. Ilang. Kuhaan. Kanang. Isa ba ito? Yes. Basta siya mo lang yung kuhaan. Kanang nalita ka sa uban, but siguro wala ka nang ganito. Saan ka na? Kuwan. Okay, duwa. Kanami sa mga. Saan pa kami? Karon. Hello na. Test mic. Test! Kuwan. Saan ganun ka na itong parang hindi ka na nagpapayag ka na wala nang hindi ka na sa umabat kayo abot tao ka na mabot tao ka na kadisip kita wala ka na pero
dili mo magsulat ko, dili mo mamutang ang di sa Bible day ko, dili ini mani. So mara siya kanang ginapa-ready kita, ginapa-prepare kita to sa Ginoo na i-remind kita na huy, kabalo ko nga, kana bitaw nga, hindi pa rin karon kinsa mo kauban, kinsa mo na sa imong kalingawan karon, murag ma-remind ta ba nga, kana nabutang bitaw lumalaber, kana ilang law, kana ilang pag uban sa imo pagkuan sa iyong treatment sa imo. Ano ito mo, muhawa rin nagtanan sa ilaway, bako ginaway. Then, muingon din ang kuwan, diligin na. Mo ko nang gakakuan sa akin itong magbasa ng Bible. Diligin na nila, murag, di ba yan murag ka na itong kabalo na sila nga, musiga kay tabo sa tuwa, dili sa kalibutan. Manong iputang na nila na verse nila, sulat na nila, kabalo siya nga, hitabo sa tuwa ito. Munang nag-iingana ng mga verse nito nga, makaingat din sila or ang imong kauban ito, pwede ka nila i-deny, pwede ka nila pwede ka nila kalimtan, pwede ka nila masakitan tungod kay lagi tao po sila bitaw. Muna bitaw muagi man taan na bitaw, murag kadto na bitaw dili siya kanang wala kay choice bro, di ang ginatong pinakaunang option bitaw. Kay naman ta sa kalibutan, murag kadto bitaw atong love is kanang nara-iya sa paglantaw ta sa uban. Nagtawa na to sila, nangahingo na to silang pagba. Nabalyo na to silang ato pagalingon. Tungod kaya itong mabalyo na din ba. Masakitan na din kita, tungod kaya mata na i-remind kita na verse na. Kalimtan mo ka sa tanan, wala mo kagi, kalimtan ka sa ginora kita. Ang ginora kita mo, di mo sa tanan. Nakailangan ka? So, although, nagatugod ta ang mga words sa Bible na nabutang is dili gid siya aksidente bitaw. Tinuod na gisulat siya sa mga tao sa una, pero nagatuo ta na kanang gilid siya sa pagsulat kay sa di man ta kasabot gid sa ways nila, pero sa unahan ito makita gid niya kanang kung sa itong minabian laban na sa kanang kining word sa akong gina-reflect ko. Isa sa siya sa kanang ito mga kung na ito ba, dilemma natin sa as a youth. Talag sa kay kanang marami tayong outcast or di ba mo na sa garamit ang nakafeel sa youth kanang maratag outcast, mga tao na pag-iwanan nga na ba na isa sa atong mga parents talag size at tingala ta kay baliktad nila, baliktad atong birthday nga na ba baliktad ng bilin ng sudan baliktad ng bilin ng sudan dili na ito matinay na mostly gid sa ato ma-hurt kita nga na diba. Pero sila nagbilin sa ato word na kanang bitaw ingon sa Isaiah na bisan ng tinuod ng kwan na pinaka-purest na mag-describe na ito na love dili sa kwan sa kalibutan is ato ang love yun sa atong mama.
Huwag na siyang pinaka-purest. Diba? Ambot lang sa inyo ha, pero kung sa sa tanan na kung sa kuha, speak lang ko sa akong experience. Pwede na sila tawag sa akong tanan ng pangit, pero kung mama, tiligid tawag sa akong pangit. Ha? Dili nga. Sa napamili kang isda yung mga pero nga na siya ka na Anak pa iba. Ang mama na pinakamakakot, hindi ko. ano nga na siya nga na siya ka nga na takalab sa itong mga mama nga na daw ta pinaka-pure dito ng love. Pero bisan lang nga na nalaw balintad niya punta. Pero yun si God, siya dili daw makalagod sa ito. Yun siya dito na I will never forget you, diba? Sa Isaiah. Anak pa siya na, see, I have engraved you on the palms of your hands and your walls are ever before. So, wala lang siya nakakuan sa akuan. Kanang, wala lang siya nagingon na, di gid ako kalimtan, pero yan gid ang gisulat ta sa iyang mga kamot. O kanang sa kuan pa kanang mura bitaw siya kanang bitaw kuan gid kanang ang kuan gid ning kamot. Mura bitaw siya say term na kanang covenant. Ano siya covenant pa na. Ay kabala ka, di ka mahimtan. Isa na, isulat din ako ka sa ako mga kamot. Nga na siya. Symbolize siya sa mga naman. So, bisa na sa kanang kawan, kalibutan, gadalik ng kadalasan ng tao, di ba? Napunag ka ng rush hour sa buntag, gadalik yun na halasan na yun na nagaging malimtan. Pero sila, dili siya ng diligid ka niya malimtan sa na puta. Diba? Na dili lang po kanang ikaw, si Joshua o si Tanan na nagatuo sa yung promise with this, diligid ka niya limtan. So, nag-sinig ka na ninyo. The most powerful sa Tibok Universe is dili makalimot sa inyo. Ano siya? Parang sa mga kaginala, take light na ito ba? Sige, di makalimot. Okay. Diba? Katagingan ni Pastor last Sunday na parang sa akin, kung libre, wala na kayo siya ngayon. Pero dili pa sa na kung libre siya, is dili siya grabe ka ba yun? Ito, ang nag-symbolize sa katong mark kanya sa hands. Isa na ito sa proof na tinuod niya siya is katong itong palansan ni Jesus sa cross. Diba? Gilansan pati yung hand. Ay kanang yung hand na lang gilansan. So, isa na siya sa proof na wala kita niya pasagtan, wala kita niya giligtan. Kaya ninaog siya diri sa kalibutan para kita ma-reconcile sa lahat. So, di lang siya basta-basta na pag-reconcile. Dapat yun na i-bring sa lahat kami. Itong palansan niya sa cross. Nag-gets niyo? So, naragay basahan din before tayo again. Ana siya din. So, when you feel invincible and sin or abandoned, kahit sa makafeel tayo na atong dumduman na God look at His hand and sees you. Natana sa kamot kung makita lang kaniya. You are loved, you are remembered, and held always.
So, mura to guys. Saan na ito na Bye. Bye guys. Bye! Bye guys. Bye guys. Kung nalabay ko, close ko na ito. Kung nasulay ko ng reflection ko sa work, pwede lang sa comment sa akin. Back. Gusto mo mga kwarta, nasa comment section. May t-shirt picture, may kawan. Ay! Why? Nami mga... Ay, katong... Nagawin nito siya. Kung minsan mo share at mo like it. Like Kami t-shirt. din gusto, di ba natin sibuyas? Nalim ni sibuyas guys, kung gusto mo For those na mobile or para marami ilang mga sudan na gabi. Ha? Wala, iit ka. Pan. So guys, nalim ni sibuyas. One lang, barato na siya. Free delivery dali sa balay-balay. PM lang sa... Send location then. Bilang yung palitan. Thank you, you're welcome. Goodbye. Send the picture.